Basura! Ganyan nila itinapon ang isang asawang nag-alay ng lahat. Habang umiiyak siya sa gitna ng bagyo, nagtatawanan ang kanyang asawa't kabit sa loob ng sarili niyang mansyon. Baog ka, pabigat, wala kang silbi. Ang malupit na sumpa ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Ngunit imbes na mamatay sa lungkot, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Luluhod kayo sa akin, ang matapang niyang sumpa. Paano niya sisimulan ang pagganti? Basura. Ganyan nila itinapon ang isang asawang nag-alay ng lahat. Habang tahimik siyang lumuluha sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, nagdiriwang naman ang kanyang asawa sa loob ng mismong mansyon na galing sa kanyang dugo at pawis. Isa lamang pabigat at walang silbing babae ang malupit na sumpa ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng lubos. Ngunit imbes na mamatay sa lungkot, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Luluhod kayo sa akin, ang matapang niyang sumpa sa sarili. Paano niya sisimulan ang malamig at kalkuladong pagganti? Wala na siyang silbi, ma. Isa na lang siyang baog na ATM na kinukuha natin ng pera. Sabik na akong iuwi si Clara dito para magkaroon na tayo ng tunay na tagapagmana. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na walang awang itinarak sa dibdib ni Leah. Nakatayo siya sa labas ng makapal na pintuan ng opisina ng kanyang asawa. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay buong pag-iingat niyang dala ang isang bandehado kung saan nakapatong ang mainit na sabaw na pinaghirapan niyang lutuin. Ilang oras pa lamang ang nakalipas nang dumaing si Ricardo ng matinding sakit ng ulo. At bilang isang asawang nagmamahal, iniwan ni Leah ang lahat ng kanyang ginagawa upang alagaan ito. Ngunit ang alok niyang init at pagmamahal ay sinuklian ng isang malamig at malupit na katotohanan. Nanikip ang kanyang dibdib at tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Unti-unting nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti habang pilit niyang pinipigil ang luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng nakakabinging sakit na nadarama, hindi siya gumawa ng anumang ingay. Yumuko si Leah at dahan-dahang ibinaba ang bandehado sa malamig na sahig. Ang kanyang maingat na paglapat ng mainit na mangkok sa marmol na baldosa ay naging tahimik na saksi sa pagkawasak ng isang pusong tapat na nag-aruga. Walang nabasag na baso, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay tuluyan ng nadurog. Sumilip siya sa maliit na awang ng nakapinid na pinto. Nakita niya si Doña Carmen na nakaupo sa silya habang masayang hawak ang isang pamilyar na dokumento. Nang manlabo ang kanyang paningin dahil sa pangingilid ng luha, kinurap niya ang kanyang mga mata upang makita ng malinaw ang katotohanan. Ang hawak ng kanyang biyenan ay ang pekeng titulo ng lupa ng kanyang yumaong ama. Nagtatawanan ang mag-ina, ipinagdiriwang ang matagumpay na paglipat ng kanyang nag-iisang pamana papunta sa kanilang mga pangalan. Hindi lamang ang kanyang pagkababae at dangal ang kanilang ninakaw, kundi pati na rin ang huling alaala ng kanyang ama na nagbigay sa kanya ng buhay. Tumalikod si Leah at naglakad palayo na tila isang kaluluwang nawalan ng direksyon. Nagkulong siya sa madilim na banyo ng kanilang kwarto. Nakatitig siya sa salamin at tinitigan ang sariling refleksyon na nababalot ng awa at pagkaaba. Ang 5 taon ng kanyang buhay ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng pagtitiis niya sa mga pang-iinsulto ng kanyang biyenan tuwing hapunan, ang lahat ng pagsisilbi niyang parang isang alipin upang mabayaran ang utang na loob na ibinabato sa kanya, ay bahagi lamang pala ng isang kalkuladong plano upang ubusin siya. Walang pag-ibig, kundi purong kasakiman. Pinunasan niya ang huling patak ng luha sa kanyang pisngi. Ang malamig na tubig mula sa gripo ay naghugas sa bakas ng kanyang kahinaan, pinalitan ng isang namamanhid na determinasyon. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang maamong mukha ng isang nagtitiis na asawa ay natabunan ng anino ng isang babaeng hindi napapayag na maging biktima. Ngunit ang kanyang malalim na pag-iisip ay biglang naputol nang marinig niya ang pagpihit ng seradura ng kanilang kwarto.
Ang mabibigat na hakbang ng sapatos ni Ricardo ay unti-unting lumalapit sa pinto ng banyo. Bawat paglapat ng kanyang paa sa sahig ay nagdadala ng nakakapasong kaba sa dibdib ni Leah. Hon? Leah, nandyan ka ba? Masakit pa rin ang ulo ko. Nasaan na ang sabaw ko? Ang nag-aalalang boses ni Ricardo na tumagos sa pinto. Isang boses na puno ng kasinungalingan at pagpapanggap. Nakatayo si Leah sa likod ng pinto. Nararamdaman ang paglapit ng anino ng kanyang asawa sa ilalim ng siwang. Haharapin ba niya ang demonyo upang isumbat ang lahat ng kanyang nalaman? O isusuot niya ang maskara ng isang bulag at sunod-sunuran na asawa upang simulan ang kanyang lihim na pagganti? Huminga ng malalim si Leah bago niya dahan-dahang pinihit ang seradura. Sa pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Ricardo. Isang mukhang ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng kasakiman. Ngunit ngayoy nagbabalat kayo sa ilalim ng maskara ng isang mabuting asawa. Hon, what happened? Kanina pa kita tinatawag. Malambing na tanong ni Ricardo, sabay haplos sa braso ni Leah. Para kay Laya, ang haplos na yon ay tila pagdampi ng isang ahas, malamig at makamandag. Ngunit imbes na umiwas, pinilit niyang ngumiti. Isang matamis ngunit walang buhay na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Pasensya na, Hon. Bigla lang kasing sumama ang pakiramdam ko. Nahilo ako. See? Sabi ko na sa'yo. You're pushing yourself too hard, sabi ni Ricardo. Buong pag-arte na ginagabayan siya paupo sa kama. Hayaan mo na ang mga gawain sa mga katulong. You need to rest. Baka kaya hindi ka magkaanak ay dahil sa sobrang pagod mo. Ang huling pangungusap ay isa na namang patalim na bumaon sa puso ni Laya. Ngunit tinanggap niya ito nang walang imik. Tumango na lamang siya. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga kalamnan sa galit na pilit tinatakpan ng kalmadong ekspresyon. Niyakap siya ni Ricardo mula sa likod, isang yakap na puno ng kasinungalingan, at bumulong ito sa kanyang tainga. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Kinabukasan, sa hapagkainan, ang impyerno ay nagpatuloy sa anyo ng isang pamilyar na ritual. Nakaupo si Doña Carmen sa kabisera. Ang kanyang mukha ay kasing asim ng sinigang na inihain sa kanilang harapan. Si Ricardo naman ay abala sa pagbabasa ng dyaryo. Tila walang pakialam sa tensyon na bumabalot sa buong silid. Leah, hiha, panimula ni Doña Carmen. Ang boses niya ay malumanay, ngunit may nakatagong kamandag. Hanggang kailan natin hihintayin ang apo ko? Tingnan mo ang mga amiga ko. Lahat sila may mga apo nang tumatakbo sa kanilang mga mansyon. Ako na lang ang napag-iiwanan. Hindi mo ba naiisip ang utang na loob mo sa pamilyang ito? Sa anak ko na tinanggap ka kahit na ganyan ka? Ang bawat salita ay tumama kay Leah na parang mga batong ipinupukol sa kanya. Ang kanin sa kanyang bibig ay tila naging buhangin, ngunit hindi siya kumibo. Mariin niyang hinawakan ang kubyerto sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sarili niyang palad upang doon ilabas ang lahat ng galit. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pagpunas ng isang maliit na dumi sa gilid ng mesa gamit ang basahan. Sa isip niya, ang basahang yon ang siyang papahid sa lahat ng yaman at pag-aari ng mga taong walang awang yumuyurak sa kanyang pagkatao. Nag-angat ng tingin si Ricardo mula sa dyaryo at sinabing, "Mahayaan mo na. Nagpapagamot na si Leah. Just give her time." Ang tono niya ay tila nagtatanggol, ngunit para kay Laya, iyon ay isa lamang paraan upang ipamukha sa kanya na siya ang may depekto, siya ang may problema, at siya ang dapat magpasalamat sa kanilang pag-unawa. Nang matapos ang kanilang almusal, sabay na umalis ang mag-ina para sa kanilang mga lakad. Iniwan si Leah sa katahimikan ng malawak at malamig na bahay. Para sa kanya, hindi na ito isang tahanan, kundi isang kulungang ginto. Sandaling ipinikit ni Laya ang kanyang mga mata. Nang imulat niya itong muli, ang dating maamong asawa ay naglaho na. Napalitan ito ng isang matalas at kalkuladong financial analyst. Ang kanyang mga balikat ay tumuwid
at ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon. Pumasok siya sa home office ni Ricardo, isang silid na puno ng mga mamahaling palamuti na sumisimbolo sa huwad nitong kapangyarihan. Umupo siya sa silyang katad at binuksan ang laptop ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay muling natagpuan ang pamilyar na bilis at kumpas sa ibabaw ng keyboard, isang galing na matagal niyang ibinaon para sa pangarap na pamilya. Madali niyang nalampasan ang password, ang kaarawan ni Clara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binuksan niya ang mga nakatagong folder. Doon, bumungad sa kanya ang katotohanan. Mga lihim na bank statements, mga liham ng paniningil, at mga dokumento ng utang. Baon na baon sa utang si Ricardo. Ang buong kumpanya nila ay nakasalalay na lamang sa mga ari-ari ang minana ni Leah. Hindi siya nagulat. Sa halip, isang malamig at nakakakilabot na kasiyahan ang gumapang sa kanyang sistema. Ito na ang kanyang mga bala. Habang kinokopya niya ang mga file papunta sa isang maliit na USB flash drive na nakatago sa kanyang bulsa, isang partikular na transaksyon ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking halaga na paulit-ulit na ibinabayad sa isang pamilyar na ospital. Para saan iyon? Malapit nang matapos ang paglipat ng mga datos nang bigla siyang nakarinig ng mahinang kaluskos sa labas ng pinto. Ang pagkabog ng kanyang dibdib ay tila gustong kumawala habang ang kanyang hininga ay biglang napigil. Dahan-dahan, dahan-dahan, pinihit ng kung sino man ang seradura ng pinto. Sa huling segundo bago bumukas ang pinto, mabilis niyang binunot ang USB at isinuksok ito sa lalim ng kanyang bulsa. Bumukas ang pinto at pumasok si Nena, ang bata nilang kasambahay na may hawak na pamunas ng alikabok. Nagulat ito nang makita si Leah sa loob. "Ay ma'am, nandyan po pala kayo. Akala ko po ay wala pong tao," sabi ni Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pagkagulat. Ngunit ang mga matang iyon ay hindi na natili sa mukha ni Leah. Dahan-dahan itong bumaba, napansin ang bahagyang pag-usli ng isang itim na bagay mula sa bulsa ng bestida ni Leah. Nagbago ang ekspresyon ng dalaga. Ang simpleng pagkagulat ay napalitan ng isang malalim at nagtatanong na titig na tila may nakita itong isang bagay na hindi dapat makita. Sa isang iglap, bumigat ang hangin sa loob ng opisina. Ang mga mata ni Laya at Nena ay nagkasalubong, isang panandaliang sandali, kung saan ang tanong at takot ay malinaw na mababasa sa mukha ng dalaga. Ngunit mabilis na kumilos ang isip ni Leah. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting pilit ngunit sapat na para basagin ang tensyon. "Nena, salamat sa pagpasok. Pakicheck na lang kung may alikabok pa sa ilalim ng mesa, medyo makati kasi sa ilong," mahinahon niyang sabi, sabay maingat na idinidikit ang sarili sa pader upang maitago ang nakausling USB sa kanyang bulsa. Tumango si Nena, bagamat ang pagdududa ay hindi pa rin nawawala sa kanyang mga mata. Yumuko ito upang magpunas, habang si Laya naman ay mabilis at tahimik na lumabas ng silid, dala-dala ang isang sandatang magpapabagsak sa imperyo ng kasinungalingan. Kinagabihan, ang katahimikan ng mansyon ay binasag ng pagdating ng isang hindi inaasahang bisita. Umuwi si Ricardo na may kasamang isang babae. Isang babaeng may balingkinitang katawan, mapupulang labi at mga matang puno ng tagumpay. Si Clara. "Mahon, this is Clara, my business partner." Masayang pagpapakilala ni Ricardo. "She felt a bit dizzy at the office, so I thought it would be best for her to rest here for a few days." Kaagad na lumapit si Doña Carmen na may malawak ng ngiti, tila isang reyna na sumasalubong sa isang prinsesa. "Oh my goodness, Hija! You poor thing!" Mabuti at dinala ka ni Ricardo dito. "Laya!" Biglang tumaas at tumalas ang boses nito. "Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Dalhin mo ang mga gamit ni Miss Clara sa guest room. Dalian mo, baka mapuwersa pa siya." Walang imik na kinuha ni Laya ang mabigat na maleta. Habang paakyat siya ng hagdanan,
Naririnig niya ang malamyos na pag-aasikaso ng kanyang biyenan sa kabit ng kanyang asawa. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila pabigat ng pabigat, hindi dahil sa daladalahan, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang ipinapapasan sa kanya. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang perpektong entablado para sa lason. Ito ay isang salo-salo na puno ng pait. Umupo si Clara sa tabi ni Ricardo, sa mismong pwesto na dating nakalaan para sa mga espesyal na bisita. Lantaran ang paglalagay ni Doña Carmen ng pagkain sa plato ni Clara, habang si Lia ay tila hangin na hindi nakikita. Sa gitna ng kanilang kwentuhan, sinadya ni Clara na matabig ang kanyang baso. Ang tubig ay umagos sa ibabaw ng makintab na mesa at tumulo sa sahig. "Oh, I'm so clumsy!" Malanding sabi ni Clara, sabay tingin kay Lia na may mapang-utos ng ngiti. "Laya, can you please wipe this? Baka madulas pa ako." Ang lahat ng mata ay napunta kay Laya. Nanahimik si Ricardo. Ang kanyang katahimikan ay isang malinaw na pagsang-ayon sa kawalang hiyaan ng kanyang kabit. Naramdaman ni Laya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha, ang sukdulang pagkaawa sa sarili na mabilis na napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumayo siya, kumuha ng basahan at lumuhod sa paanan ni Clara. Habang pinupunasan niya ang sahig, nilulunok niya ang kanyang hiya, ang kanyang dangal, ang kanyang pagkatao. Bawat pagpahid niya sa sahig ay isang sumpang binibigkas niya sa kanyang isip. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Nena na mabilis na lumapit at nag-abot sa kanya ng tuyong tuwalya. May kasama itong isang halos hindi marinig na bulong. "Ma'am, andito po ako." Ang simpleng salitang iyon ay tila isang munting kandila sa gitna ng kadiliman. Nagbigay ito ng kaunting init sa nanlalamig niyang puso. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Lia na magpapahangin muna sa hardin. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa loob, mula sa anino ng pasilyo, isang tanawin ang sumalubong sa kanya, isang tanawing tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Nakasandal si Clara sa pader habang si Ricardo ay marahas na inaangkin ang kanyang mga labi. Ang anino ng kanilang mga katawan na magkadikit ay tila isang demonyong sumasayaw sa dilim, isang halik na hindi nagpapakita ng pag-ibig, kundi ng pagnanasa at pagkaganid. Isinara ni Laya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ay nakatatak na sa kanyang isipan, isang lason na mananatili magpakailanman. Kinabukasan, ang imahe ng halik sa dilim ay tila isang bangungot na paulit-ulit na bumabalik sa ispan ni Lia. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng kataksilan. Ang hangin ay tila lason na unti-unting sumasakal sa kanya. Kailangan niyang makalabas, kailangan niyang kumilos. Gamit ang palusot na mamamalengke para sa mga sangkap ng hapunan, nagpaalam siya kay Doña Carmen. Ang tingin na ipinukol sa kanya ng biyenan ay puno ng hinala. Ngunit wala itong nagawa, kundi payagan siya. Sa paglabas niya ng gate, pakiramdam ni Lia ay nakatakas siya mula sa isang hawla. Ngunit ang kanyang patutunguhan ay hindi ang palengke, kundi isang tahimik na kapehan sa kabilang parte ng syudad. Isang lugar na malayo sa mapanuring mga mata ng kanyang pamilya. Doon, sa isang sulok na natatabunan ng anino, naghihintay ang isang lalaking may mahinahong presensya at matatalas na mata. Si Dante, isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, isang abogadong kilala sa kanyang talino at integridad. Sa paglapit ni Lia, bahagyang nanlaki ang mga mata ni Dante. Nakita niya ang pagod sa ilalim ng mga mata nito, ang kapayatan ng mga balikat na dati puno ng sigla. Ngunit walang salita ng awa ang lumabas sa kanyang bibig, kundi respeto. Tumayo siya at magalang siyang inalalayan sa pag-upo. "Laya," bati niya, ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Walang paligoy-ligoy na inilapag ni Lia sa ibabaw ng mesa ang isang maliit na bagay. Ang USB flash drive
Ang bigat ng maliit na kagamitang yon ay tila naglalaman ng bigat ng buong mundo para sa kanya. Nandyan lahat, Dante. Basag na, sabi ni Laya. Ang mga bank statements, ang mga utang, ang pekeng titulo ng lupa ng papa. Niloloko nila ako. Niloloko nila kaming lahat. Tahimik na kinuha ni Dante ang USB at isinaksak ito sa kanyang laptop. Habang nagbubukas ang mga file, napansin niyang nanginginig ang mga kamay ni Leah na nakapatong sa mesa. Marahil dahil sa pinaghalong takot at lamig. Walang imik. Maingat niyang inusog ang isang tasa ng mainit na tsaa palapit sa nanginginig na mga kamay ng kaibigan. Ang simpleng gesto na yon ay mas mabisa pa kaysa sa 1,000 salita ng pag-alo. Nag-angat ng tingin si Leah at sa kanyang mga mata ay may bumalong na pasasalamat. Habang tinitingnan ni Dante ang mga dokumento, ang kanyang mahinahong muka ay unti-unting nabalutan ng bakal na determinasyon. This is massive fraud, Leah. Malinaw na may plano silang ubusin ka. Itinikom niya ang laptop at tiningnan si Leah ng diretso sa mata. Pero ang bawat krimen ay may katapat na kaparusahan at ang bawat patibong ay pwedeng gamitin laban sa nagtakda nito. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam si Laya ng pag-asa. Anong gagawin natin? Hindi tayo magdedemanda. Hindi pa, sagot ni Dante. Gagamitin natin ang kasakiman nila laban sa kanila. We will set a legal trap at sila mismo ang lalakad papasok doon. Bago sila tumayo, marahan niyang hinawakan ang dulo ng manggas ng bestida ni Leah. Isang tahimik na pagdampi na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Isang dampi na nagpaalala sa kanya na mayroon pa palang mga taong tumitingin sa kanya bilang isang taong may halaga, hindi bilang isang baog na ATM. Sa buong pag-uusap nila, ilang beses na umilaw ang telepono ni Dante sa ibabaw ng mesa. Isang pamilyar na pangalan ang paulit-ulit na tumatawag, ngunit hindi niya ito sinasagot. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang kay Laya. Mas gumaan ang pakiramdam ni Leah pag-uwi. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay kaagad na naglaho. Sa pagbukas niya ng pinto ng mansyon, sinalubong siya ng isang nakatayong figura ni Doña Carmen. Ang mukha nito ay madilim at sa kamay nito ay iwinawagayway ang isang maliit na piraso ng papel, isang resibo mula sa kapehan kung saan sila nagkita ni Dante. Ang resibo sa kamay ni Doña Carmen ay tila isang hatol na naghihintay ipataw. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at hinala. Sinisiyasat ang bawat sulok ng pagkatao ni Leah. Saan ka nanggaling, Laya? At sino ang lalaking kasama mo sa isang mamahaling kapehan? Ang tanong niya, ang bawat salita ay may diin at puno ng akusasyon. Hindi ba't sinabi mong mamamalengke ka lang? Huwag mong sabihing nagtataksil ka sa anak ko. Sa pagdating ni Ricardo mula sa itaas na naakit ng matigas na boses ng ina, ang eksena ay naging isang hukuman. Si Leah ang akusado at ang mag-ina ang mga huwes na handa na siyang parusahan. Ngunit ang inaasahan nilang pagtanggi o pagkatakot ay hindi dumating. Sa halip, kaagad na namuo ang luha sa mga mata ni Leah. Ngunit ang mga luhang iyon ay hindi galing sa sakit, kundi sa isang malamig at kalkuladong plano. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa paanan ng kanyang biyenan, at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa isang kontroladong pag-iyak. Hindi po totoo yan, Mama. Basag ang kanyang boses, puno ng pagsusumamo. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida ni Doña Carmen. Patawarin niyo po ako sa hindi pagsasabi ng totoo, pero hindi po ako nagtaksil. Napatingin si Ricardo sa ina. Ang pagtataka ay mababasa sa kanyang mukha. Nagpunta po ako sa isang doktor. Patuloy ni Leah, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa sahig. Isang fertility specialist sa kabilang syudad. Lihim po akong nagpapakonsulta dahil gusto ko po kayong bigyan ng apo. Dahil mahal na mahal ko si Ricardo at ayokong iwan niya ako. Ang bawat salita ay perpektong binitawan.
puno ng desperasyon at pag-ibig na alam niyang gustong-gustong marinig ng mga taong kaharap niya. Ang pag-arte niya ay walang kupas. Ang katawan niya ay nanginginig sa pandidiri, sa sarili niyang pagkukunwari. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng larawan ng isang martir na asawa. Agad na lumambot ang ekspresyon ni Ricardo. Lumapit siya at marahang itinaas si Leah mula sa sahig. Niyakap niya ito ng mahigpit. Shh! Tama na, Hon. Bakit hindi mo sinabi sa akin? I appreciate the effort. Don't worry, hindi kita iiwan. Habang nakasubsob ang mukha ni Leah sa dibdib ng kanyang asawa, isang lihim na ngiwi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang yakap na yon ay hindi nagbigay ng ginhawa, kundi ng sukdulang pandidiri. Sa likod ni Ricardo, nakita niya ang mukha ni Doña Carmen. Ang galit nito ay napalitan ng isang mapanlibak na ngiti. Isang ngiti ng tagumpay sa pag-iisip na ang kanyang manugang ay baliw na sa paghahangad na magkaanak. Habang naglalakad sila papunta sa sala, sinadya ni Leah na aksidenteng mahulog ang dala niyang folder. Kumalat sa sahig ang mga papel na naglalaman ng isang pekeng investment portfolio na maingat na inihanda nila ni Dante. Isang portfolio na nangangako ng kikitain na doble sa loob lamang ng isang buwan. Ano yan? Tanong ni Ricardo. Wala ito, Hon. Mabilis na sabi ni Leah, habang nagmamadaling pinupulot ang mga papel. Mga luma ko lang na research sa trabaho dati. Huwag mo nang pansinin. Ngunit huli na. Ang mga salitang guaranteed high returns at exclusive offshore investment ay nakatatak na sa isipan ng isang lalaking sakim at baon sa utang. Kinagabihan, hindi makatulog si Leah. Tahimik siyang bumangon at sumilip mula sa awang ng pinto ng kanilang kwarto. Sa dilim ng pasilyo, nakita niya ang isang anino na dahan-dahang bumababa ng hagdan. Si Ricardo. Sinundan niya ito ng tingin habang maingat nitong kinukuha ang folder na iniwan niya sa ibabaw ng mesa sa sala. Ang anino ay mabilis na bumalik sa opisina nito. Dala ang pain na magiging simula ng kanyang pagbagsak. Isang pakiramdam ng malamig na tagumpay ang gumapang sa puso ni Leah. Pumalik siya sa kama at kinuha ang kanyang telepono. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe para kay Dante. Nakuha na ba niya ang pain? Tanong sa text. Oo, mabilis niyang sagot. Nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa pagpindot niya ng send, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa pintuan ng kwarto na hindi niya namalayang bumukas. Sino ang ka-text mo ng ganitong oras, Leah? Napaangat ang tingin ni Leah. Nakatayo sa may pinto si Clara, nakasuot ng manipis na pantulog, ang kanyang mga mata ay matalas, at ang kanyang mga labi ay may isang mapanuring ngiti. Ang biglaang paglitaw ni Clara sa pinto ay nagdulot ng isang malamig na kuryente na gumapang sa buong katawan ni Leah. Ngunit sa halip na mataranta, mabilis niyang itinago ang telepono sa ilalim ng unan at humarap na may isang kalmadong ekspresyon. Nag-set lang ako ng alarm, Clara. Sagot ni Leah. Ang kanyang boses ay pantay at walang bahid ng kaba. Maaga kasi ang appointment ko sa doktor bukas. Alam mo na, para sa treatment. Tinaasan siya ng kilay ni Clara. Isang mapanuring tingin ang ipinukol nito sa kanya bago ito dahan-dahang ngumiti. Isang nangiting hindi umaabot sa mga mata. Of course. The treatment. Good luck with that. Naglakad ito palapit sa kama at umupo sa paanan. Tila siya ang reyna ng silid. By the way, Leah, since you're already awake, can you do me a favor? My room is a bit messy. Pakilinis mo naman. I need to get my beauty rest para sa baby. Ang pakiusap ay binitawan na parang isang utos. Isa itong malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan. Isang paraan upang ipamukha kay Leah kung sino ang mas mahalaga sa bahay na yon. Tumango lamang si Leah. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas na walang mababakas na anumang emosyon. Ang pagsang-ayon niyang iyon ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang estratehikong pag-atras. Pumasok si Leah sa guest room na ngayon ay kaharian na ni Clara.
Nagkalat ang mga mamahaling damit sa sahig at ang hangin ay puno ng matapang na pabango. Nagsimula siyang maglinis. Ang bawat pagpulot niya sa gamit ng kabit ay tila isang paglunok sa laso ng kahihiyan. Habang inaayos niya ang mga gamit sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, aksidente niyang nasagi ang isang mamahaling handbag. Nahulog ito sa sahig at bumukas. Kumalat ang laman nito sa makapal na karpet. Sa kanyang pagpulot sa mga kolorete at iba pang kagamitan, isang maliit at nakatuping papel ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang resibo, ngunit hindi ito galing sa isang department store o restaurant. Galing ito sa isang kilalang aesthetic clinic at ang nakasulat sa ilalim ng item purchased ay 3 salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Premium silicone belly prop. Hindi siya makahinga. Ang papel sa kanyang kamay ay tila mas mabigat pa kaysa sa ginto. Tinitigan niya ang tiyan ni Clara sa kanyang isipan. Ang tiyan na ipinagmamalaki nito. Ang tiyan na naging dahilan ng kanyang pagiging alipin sa sariling pamamahay. Isang malaking kasinungalingan, isang props, isang pandaraya. Dahan-dahan niyang itinupi ang resibo at maingat na isinilid sa kanyang bulsa. Isang malamig at nakakikilabot na saya ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema, pumalit sa sakit at pagkaawa. Upang makasiguro, kailangan niya ng patunay na hindi maitatanggi. Kinaumagahan, sa hapagkainan, habang naghahain ng almusal, sinadya niyang buksan ang isang bote ng paboritong alak ni Ricardo. Maaga pa para dyan, Lia. Saway ni Doña Carmen. It's a special day, ma. Nakangiting sagot ni Ricardo na sabik sa ideya ng alak. Let's celebrate the future. Kinuha niya ang bote at nagsalin sa kanyang kopita at pagkatapos ay sa kopita ni Clara. Ricardo, buntis siya! Protesta ni Doña Carmen. A little sip won't hurt. Diba, babe? Baling ni Ricardo kay Clara na halatang gustong ipagmalaki ang modernong pananaw nito. Nalimutan ni Clara ang kanyang pagpapanggap sa pagnanais na palugdan si Ricardo. Ngumiti ito ng malandi at itinaas ang kanyang kopita. Of course not. It's for the baby's health. At sa isang lagok, inubos niya ang alak na mahigpit na ipinagbabawal sa isang nagdadalang tao. Nakatayo si Lia sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw, bawat salita, bawat paglunok. Hawak na niya ang alas. Ang alas na sisira, hindi lamang kay Clara, kundi sa buong pundasyon ng kasakiman ng pamilyang sumira sa kanya. Nang matapos ang almusal, habang nagliligpit, pinunasan ni Laya ang kopita na ginamit ni Clara. Dahan-dahan niyang pinakintab ang kristal, ang kanyang mga daliri ay marahang gumagalaw sa ibabaw nito. Sa bawat pagpahid niya, tila binubura niya ang huling ebidensya ng pagbabalat kayo ni Clara. Inihahanda ang entablado para sa huling akto ng kanilang dula. Umakyat siya sa kanyang silid, kinuha ang telepono at tinawagan ang numero ni Dante. Nang sumagot ito sa kabilang linya, isang pangungusap lamang ang binitawan ni Lia. Ang kanyang boses ay malamig, matatag, at puno ng kapangyarihan. Peke ang tagapagmana, Dante. Oras na para simulan ang yugto ng paniningil. Ang bawat umaga sa mansyon ay tila isang dula, kung saan si Lia ang bida sa isang trahedya. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay unti-unti nang nabubuo ang isang plano na kasing talim ng kidlat. Alam niyang ang kasakiman ni Ricardo ang magiging pinakamabilis na daan patungo sa kanyang kapahamakan. Isang hapon, habang alam niyang nasa malapit lamang si Ricardo at nagpapanggap na nagbabasa ng mga ulat sa sala, kinuha ni Lia ang kanyang telepono. Sinadya niyang lumapit sa bukana ng pasilyo. Ang kanyang boses ay mahinhin ngunit sapat ang lakas upang marinig ng sinumang nakikinig sa dilim. Opo. Attorney? Sigurado po ba ang returns nito? Ibig niyo pong sabihin, madododoble ang kapital sa loob lamang ng 1 buwan?
Ang tono ni Leah ay puno ng pagkukunwaring kaba at pananabik. Nako, baka masyadong malaki ang halagang yan. Pero kung garantisado naman ang tubo, baka sulit ang panganib. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Leah ang pagtigil ng paggalaw ni Ricardo. Ang dyaryo na hawak nito ay bahagyang bumaba. Ramdam ni Leah ang titig ng asawa, isang titig na tila isang gutom na hayop na nakakita ng biktima. Ipinagpatuloy ni Leah ang kanyang pag-arte. Binabanggit ang mga terminong alam niyang kikinang sa pandinig ng isang taong baon sa utang, high yield, offshore protection, at immediate liquidity. Nang ibaba ni Leah ang telepono, hindi na nakapaghintay si Ricardo. Agad itong tumayo at lumapit sa kanya. Ang mga mata ay nanunuri, ngunit may bakas ng pagnanasa sa pera. Leah, sino ang kausap mo? Anong investment yan? Tanong nito. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Nagkunwaring nagulat si Leah at mabilis na itinago ang telepono sa kanyang likuran. Wala ito, hon. Isang lumang kontak lang sa bangko. Masyadong delikado para sa'yo. Huwag mo na lang intindihin. Ang pagtangging iyon ang lalong nagpaalab sa interes ni Ricardo. Delikado? You know I like risks, Leah. Lalo na kung malaki ang balik. Ipakita mo sa akin ang detalye. Dahil sa kanyang yabang at sa pagnanasang mapabilib si Clara na palaging nagrereklamo sa kakulangan ng luho, hindi na nag-isip ng malalim si Ricardo. Kinabukasan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanyang computer screen, isinagawa ni Ricardo ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng ilang mabilis na pagpindot ng kanyang mga daliri sa keyboard, inilipat niya ang natitirang pondo ng kanilang kumpanya. Ang pondong dapat ay pambayad sa mga tauhan at supplier patungo sa isang kumpanyang pinangalanang Crestwood Holdings. Hindi niya alam, ang Crestwood ay isang shell company na maingat na itinayo ni Dante para sa layuning ito. Ilang minuto matapos ang transaksyon, nakatanggap si Leah ng isang maikling vibrate mula sa kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Dante. Ang ibon ay pumasok na sa hawla. Ubos na ang pondo niya. Isang malamig na ginhawa ang bumalot sa puso ni Leah. Pakiramdam niya ay nabawasan ng isang malaking tinik ang kanyang dibdib. Ngunit alam niyang malayo pa ang dulo. Dahil sa maling akala na malapit na siyang maging bilyonaryo, ang kayabangan ni Ricardo ay umabot sa langit. Laya! Tawag niya habang pababa ng hagdan. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng ningning. Maghahanda tayo. I want the most grand anniversary party this house has ever seen. Imbitahan natin ang lahat. Ang media, ang board of directors, ang lahat ng kakilala natin. Gusto kong makita nila kung gaano tayo katatag. Tumingin si Ricardo kay Clara na noon ay pababari ng hagdan at pagkatapos ay bumaling kay Leah na may mapang-aping utos. Ikaw ang mag-oorganisa ng lahat. Siguraduhin mong perpekto ang bawat detalye. Clara deserves only the best. Tumango si Leah, ang kanyang mukha ay nanatiling masunurin. Kinuha niya ang kanyang notebook at nagsimulang magsulat. Ang bawat pangalan ng putahe, ang kulay ng mga bulaklak, at ang disenyo ng entablado ay maingat niyang itinala. Ngunit sa bawat guhit ng kanyang panulat, isang madilim na katotohanan ang sumasagi sa kanyang isip. Ang listahang ito ay hindi para sa isang anibersaryo. Ito ang listahan ng mga detalyeng gagamitin niya upang ilibing ang dangal ni Ricardo sa harap ng lahat ng taong gusto nitong pabilibin. Isang gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda, dumaan si Leah sa harap ng library ni Ricardo. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses ni Ricardo na may kausap sa telepono. Ang tono ay mababa at puno ng lihim na takot. Kailangan ko ng karagdagang cash. Oo, alam ko. Isang linggo lang, maibabalik ko rin yan ng may interes. May sandaling katahimikan bago muling nagsalita si Ricardo. Huwag kang mag-alala. Hawak ko ang orihinal na titulo ng lupa ng biyanan ko. Isasanla ko yan sa'yo bilang collateral.
Siguradong sigurado ang bayad dito. Ang mga kamay ni Leah na nakahawak sa tray ay biglang nanginig. Ang kanyang hininga ay tila nagmula sa isang malalim na balon ng yelo. Ang lupa ng kanyang ama, ang huling piraso ng kanyang kasaysayan at dangal, ay itataya na ni Ricardo sa isang sugal na alam ni Leah na talo na ito. Nanlamig ang kanyang mga daliri at ang takot na mawala ang nag-iisang alaala ng kanyang ama ay tila isang dambuhalang alon na gustong lumunod sa kanya. Ang bawat hibla ng pag-asa ni Leah ay tila unti-unting napuputol habang iniisip ang balak ni Ricardo sa lupa ng kanyang ama. Hindi lamang iyon basta-bastang ari-arian. Bawat pulgada ng lupang iyon ay dinilig ng pawis at pangarap ng kanyang yumaong magulang. Hindi siya maaaring manatiling tahimik habang ang huling alaala ng kanyang nakaraan ay itinataya sa isang sugal ng kasakiman. Alam ni Leah na nasa loob ng silid ni Doña Carmen ang vault kung saan itinatago ang mahahalagang dokumento ng pamilya. Isang gabi, habang ang kadiliman ay bumabalot sa buong mansyon, nilapitan niya si Nena sa kusina. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya, nakita ni Leah ang takot at katapatan sa mga mata ng dalaga. "Nena, kailangan ko ng tulong mo." Mahinang bulong ni Laya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa bigat ng emosyon. "Kailangan kong makuha ang dokumento sa kwarto ni Mama. Kailangan mong ilayo siya roon sa loob ng 10 minuto." Tumango si Nena. Batid ang bigat ng sitwasyon. "Gagawin ko po ang lahat, Ma'am Leah." Ilang sandali pa. Ang amoy ng nasusunog na pagkain ay nagsimulang kumalat mula sa kusina. Isang makapal na usok ang dahan-dahang gumapang sa pasilyo. Ang matitiling sigaw ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong bahay habang nagmamadali itong bumaba ng hagdan. Tinatawag ang mga katulong dahil sa takot na masunog ang kanyang pinakamamahal na mansyon. Ginamit ni Leah ang pagkakataong iyon. Mabilis siyang pumasok sa silid ng kanyang biyenan. Ang hangin sa loob ay amoy insenso at lumang pabango. Isang amoy na laging nagpapakaba sa kanya. Tinungo niya ang likod ng isang malaking painting ng mga santo. Doon nakatago ang bakal na pintuan ng vault. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinipihit ang mga numero. Sinubukan niya ang petsa ng kapanganakan ni Ricardo. Sa isang dahan-dahang paggalaw ng mekanismo sa loob ng bakal, naramdaman niya ang pagbukas nito nang walang anumang ingay. Sa loob, sa gitna ng mga alahas at pera, nakita niya ang isang lumang sobre. Sa paglabas ng papel, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang orihinal na titulo ng lupa. Ang pirma ng kanyang ama ay naroon pa rin, matatag at puno ng dangal. Maingat niyang hinalikan ang malamig na papel. At sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay, isang bulong na nagsasabing huwag siyang matakot. Mabilis niyang ipinalit ang isang pekeng kopya na maingat niyang inihanda noon pa. Isinara niya ang vault at dahan-dahang ibinalik ang painting sa tamang pwesto. Ngunit bago pa siya makalabas, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos ni Ricardo ay narinig niyang papalapit sa pintuan ng silid. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. Mabilis siyang sumisid sa likod ng makapal na kurtina, pinipigilan ang bawat paghinga. Pumasok si Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng inis dahil sa kaguluhan sa kusina. Kinuha lamang nito ang kanyang relo sa ibabaw ng mesa at muling lumabas nang hindi napapansin ang presensya ni Leah. Nang maramdaman niyang ligtas na, mabilis na lumabas si Leah sa mansyon, bit-bit ang kanyang tunay na kayamanan. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim at ang malalakas na patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa tuyong lupa. Ang bawat patak ay tila sumasabay sa bilis ng takbo ng kanyang puso. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang pamilyar na sasakyan ni Dante. Agad siyang pumasok sa loob, basang-basa at nanginginig ang buong katawan. "Nakuha ko na, Dante," bungad niya, sabay pakita sa dokumento. Ang kanyang boses ay puno ng pinaghalong ginhawa at pait. Hindi nakapagsalita si Dante.
Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at matinding pag-aalala. Kinuha niya ang isang tuyong tuwalya sa likod ng sasakyan at marahang ipinatong sa mga balikat ni Leah. Ang ulan ay lalong lumakas. Lumilikha ng isang pader ng tubig na naghihiwalay sa kanila sa buong mundo. Ang loob ng sasakyan ay binalot ng isang mainit at tahimik na tensyon. Ligtas ka na, Leah. Hinding-hindi na nila ito mahahawakan muli. Bulong ni Dante, ang kanyang boses ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Inabot ni Dante ang kamay ni Leah upang kunin ang titulo, ngunit sa halip na ang papel lamang ang mahawakan, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo at nagkadikit. Ang init ng balat ni Dante ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na puso ni Leah. Sa gitna ng lumalakas na ulan at ang bawat hampas ng wiper sa salamin ng sasakyan, nanatili silang magkatitigan. Ang mundong dati puno ng kataksilan at sakit ay tila sandaling naglaho, pinalitan ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nabuo sa gitna ng panganib. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, isang tanong ang nananatili sa isip ni Leah. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang pagpapanggap na ito bago siya tuluyang lamunin ang dilim ng mansyon? Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsilbing isang dambuhalang kurtina na naghihiwalay sa kanila mula sa magulong mundo ng mansyon. Sa loob ng sasakyan, ang bawat paghinga ni Leah ay puno ng panginginig, hindi lamang dahil sa ginaw ng basang damit, kundi dahil sa bigat ng takot na unti-unting kumakawala mula sa kanyang dibdib. Minaneho ni Dante ang sasakyan patungo sa isang maliit at liblib na rest house sa labas ng syudad. Isang lugar na tila hindi kayang abutin ng galit ni Ricardo o ng mapanuring mga mata ni Doña Carmen. Pagpasok sa loob, sinalubong sila ng amoy ng tuyong kahoy at ang nakakalunod na katahimikan ng isang tunay na kanlungan. Agad na naghanda si Dante ng mainit na tubig para pampaligo ni Leah at binigyan siya ng malinis at tuyong kamiseta. Habang nagpapalit si Leah sa banyo, nagsimulang mag-init ang kalan sa kusina. Ang mahinang liwanag mula sa apoy ay nagbigay ng kulay sa madilim na silid, tila isang munting bituin sa gitna ng madilim na gabi. Ilang sandali pa, inilapag ni Dante ang isang mangkok ng mainit na sopas sa ibabaw ng mesa. Ang usok na nagmumula rito ay may dalang amoy ng luya at pag-aaruga. Naupo si Leah at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang init na hindi nanggagaling sa obligasyon. Naalala niya ang sopas na inihanda niya para kay Ricardo noong gabing nalaman niya ang katotohanan, isang pag-aalagang ninyurakan at binaliwala. Ngunit dito, sa harap ni Dante, ang bawat subo ng mainit na sabaw ay tila naglalakbay sa kanyang mga ugat upang tunawin ang yelong namuo sa kanyang puso. "You should eat more, Leah. Kailangan mong mabawi ang lakas mo," mahinahong sabi ni Dante habang nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pag-uusisa, kundi ng isang malalim at tapat na pag-unawa. Nang matapos silang kumain, naupo sila sa isang maliit na sopa, malapit sa bintana, pinapanood ang bawat paghampas ng tubig sa bubong. Napansin ni Dante ang isang hibla ng buhok ni Leah na nakaharang sa kanyang mukha. Sa isang dahan-dahan at maingat na galaw, iniangat niya ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Leah upang ilagay ito sa likod ng kanyang tainga. Ang bawat daliri ni Dante ay tila nag-iiwan ng bakas ng kuryente sa balat ni Leah. Isang haplos na puno ng respeto, isang haplos na matagal nang ipinagkait sa kanya. "Salamat, Dante, for everything." Mahinang bulong ni Leah. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. "Wala iyon, Leah. I told you. Hinding-hindi kita pababayaan," sagot ni Dante. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Leah upang protektahan ang sarili ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang mga luhang matagal na niyang kinalimutan ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil.
Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng matinding ginhawa. Dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Dante. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng lalaki sa kanyang braso, isang tahimik na pangako na sa loob ng silid na ito, siya ay ligtas, siya ay mahalaga. Nakatulog si Leah sa piling ng kapayapaang yon. Ang kanyang panaginip ay hindi na tungkol sa mga anino ng mansyon, kundi tungkol sa sikat ng araw sa isang malawak na bukirin. Ngunit ang bawat magandang panaginip ay may wakas. Paggising ni Leah kinabukasan, ang sinag ng araw ay tumatagos na sa bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa buong silid. Maraan siyang bumangon, ramdam ang gaan ng kanyang pakiramdam. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang napunit nang makita niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na kagamitan ay nagpapakita ng isang mensaheng nagmula sa taong pilit niyang tinatakasan. Binuksan niya ang mensahe mula kay Ricardo. Ang bawat salita sa screen ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Umuwi ka na, Hon. Huwag mong paghihintayin ang mga bisita. May sorpresa kami ng mama para sa'yo na hinding-hindi mo makakalimutan. Nanginginig ang mga daliri ni Leah habang hawak ang telepono. Ang sorpresa ni Ricardo ay laging may kaakibat na pasakit. Anong uri ng bitag ang naghihintay sa kanya sa pagbabalik niya sa impyernong tinatawag nilang tahanan? Ang bawat hakbang ni Leah pabalik sa mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang bawat pagpihit ng pintuan at ang marahang paggalaw ng mga kurtina sa hangin ay nagdadala ng isang mapanglaw na pakiramdam na tila ang bawat sulok ng bahay ay nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Sa pagpasok niya sa malawak na sala, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan na agad ding binasag ng malakas na boses ni Doña Carmen mula sa itaas ng hagdanan. Nandito na pala ang nawawalang manugang. Ang wika ng matanda. Habang dahan-dahang bumababa, ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Saan ka nanggaling, Leah? At anong karapatan mong mawala ng isang buong gabi nang walang paalam? Hindi pa nakakasagot si Leah nang lumabas si Ricardo mula sa library. Kasunod si Clara na nakahawak sa kanyang braso ng may pagmamalaki. Ang mukha ni Ricardo ay hindi nagpapakita ng pagsisisi, kundi ng isang mapanuring awtoridad. Hon, sinabi ko na sa'yo sa text, may sorpresa kami. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng pag-aalala. Dahil maselan ang pagbubuntis ni Clara, kailangan niya ng mas malaking espasyo at mas malapit na access sa banyo. Inilipat na namin ang mga gamit mo sa maliit na silid sa tabi ng kusina. Ang master's bedroom ay para na kay Clara at sa magiging anak ko. Ang salitang maliit na silid ay isang euphemismo para sa bodega. Isang madilim at maalikabok na espasyo na dati ay imbakan lamang ng mga sirang kagamitan. Ang saktan, ang kanyang damdamin, ay hindi na sapat para sa kanila. Kailangan nilang yurakan ang kanyang huling natitirang dignidad sa harap ng lahat. Nakita ni Leah ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Clara, isang ngiting nagsasabing nakuha na nito ang lahat ng pag-aari ni Leah. Sige po, mahinahong sagot ni Leah. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na agos ng tubig sa gitna ng nangangalit na bagyo. Kung yun po ang makakabuti para sa baby, gagawin ko. Yumuko si Leah at dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang bagong silid. Sa loob, ang amoy ng luma at amag ay nanunuot sa kanyang ilong. Inilapag niya ang kanyang maliit na maleta sa sahig at sa bawat paglapat ng gamit, tila mas lalong tumitibay ang bakal na pader sa loob ng kanyang puso. Hindi siya umiyak. Ang panahon ng pagluha ay tapos na. Ngayon ay panahon na para sa isang mas matalinong laban. Ang laban kung saan ang kanyang mga kaaway mismo ang magwawasak sa isa't isa. Nagsimula ang psychological warfare ni Leah sa kusina. Isang hapon, habang naghahanda siya ng tsaa para kay Doña Carmen,
Sinadya niyang pasimplehang banggitin ang tungkol sa mga gastos sa bahay. Ma, napansin ko po ang mga bagong shopping bag sa kwarto ni Clara. Wika ni Laya habang maingat na inilalapag ang tasa sa harap ng matanda. Ang gaganda po ng mga binili niyang alahas at designer bags. Nag-aalala lang po ako kay Ricardo. Baka masyadong mabigat na sa budget niya ang lahat ng ito, lalo na't kailangan nating mag-ipon para sa pagdating ng baby. Nakita ni Lia ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Carmen. Ang kislap ng hinala ay gumuhit sa kanyang mga mata. Para sa isang babaeng mahalaga, ang pera at kontrol, ang ideya na ang isang kabit ay naglulustay ng yaman ng kanyang anak ay isang malaking kasalanan. Hindi doon tumigil si Lia. Nang sumunod na araw, habang nasa hapagkainan ng lahat, inihain ni Lia ang isang platong puno ng maasim na prutas at mga pagkaing hilaw na mahigpit na ipinagbabawal sa isang nagdadalang tao. Clara, heto ang paborito mo, sabi ni Lia nang may pekeng pag-aalaga. Sabi mo kasi sa akin kanina, naghahanap ka ng ganitong klaseng pagkain. Nalimutan ni Clara ang kanyang pagpapanggap dahil sa gutom at sa pagnanais na ipakita ang kanyang pagiging espesyal. Kumuha siya ng malaki at nagsimulang kumain ng walang pag-aalinlangan. Nakita ni Lia ang matalim na titig ni Doña Carmen sa bawat paglunok ni Clara. Ang duda ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ng matanda. Bakit ang isang buntis ay kumakain ng mga bagay na maaaring makasama sa bata? Bakit wala itong anumang senyales ng pagkamaselan sa pagkain? Isang gabi, narinig ni Lia ang matinding sagupaan ng salita sa pagitan ni Doña Carmen at Clara mula sa sala. Ang tunog ng pagtatalo at ang mga mapanghusgang salita ay tila isang musika sa pandinig ni Laya. Habang nakaupo siya sa dilim ng kanyang maliit na silid, humihigop siya ng kamainit na kape. Pinapanood ang anino ng dalawang babaeng nag-aaway sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang alyansang binuo sa kasalanan ay nagsisimula ng mabitak. Ngunit ang tunay na pasabog ay dumating kinabukasan. Isang puting sobre ang iniwan ng kartero sa may gate. Dahil maagang nagising si Lia, siya ang unang nakakuha nito. Ang tatak sa sobre ay nagmula sa isang malaking bangko, isang demand letter para sa mga utang na hindi nababayaran ni Ricardo sa loob ng ilang buwan. Ang halaga ay sapat na upang malubog ang buong mansyong ito sa ilalim ng utang. Hinawakan ni Lia ang sobre, nararamdaman ang nipis ng papel na magiging mitya ng pagsabog ng lahat ng kasinungalingan sa loob ng bahay na ito. Isinuksok niya ito sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso na mabilis ang pagtibok. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Ricardo. Gusot ang buhok at halatang puyat. Tiningnan niya si Laya nang may pagkairita. Ano ang ginagawa mo dyan ng maaga? At bakit parang may itinatago ka sa loob ng damit mo? Ang mansyon ay nababalutan ng isang mapagkunwaring katuwaan. Ang bawat sulok ay pinupuno ng mga sariwang bulaklak na ang bango ay tila lason sa pandinig ni Lia. Ang mga tauhan mula sa catering ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitan. Ang tunog ng paglalatag ng mga telang puti sa mga mesa ay nagsisilbing hudyat ng nalalapit na katapusan. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa grand anniversary party bukas, si Laya ay nananatili sa dilim ng kanyang maliit na silid. Pinapanood ang anino ng mundong dati ay sa kanya ngunit ngayoy unti-unti nang inaagaw ng iba. Pumasok si Clara sa bodega na may dalang isang mamahaling gown na kulay ginto. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay na tila ba siya na ang tunay na reyna ng tahanang ito. Lia, pakiplansa naman ito ng maayos. Utos ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ayoko ng kahit isang gusot. This gown is more expensive than your whole life, kaya be careful. Gusto kong magmukhang perpekto bukas sa tabi ni Ricardo. Walang imik na tinanggap ni Lia ang gown, habang maingat niyang inilalapat ang mainit na plansa sa tela.
Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay tila isang paglilinis sa lahat ng dumi ng kasinungalingang bumabalot sa kanila. Hindi siya nagrereklamo. Ang bawat minuto ng kanyang pagsisilbi ay bahagi ng kanyang huling pagtitiis bago ang pagsabog ng katotohanan. Sa hapunan ng gabing iyon, ang hangin ay naging mas malamig pa kaysa sa yelong nakalagay sa kanilang mga baso. Nakaupo si Ricardo sa kabisera, tila isang hari na nagpapasya sa kapalaran ng kanyang mga nasasakupan. Sa kanyang tabi ay si Clara, habang si Doña Carmen ay masayang pinagmamasdan ng dalawa. Si Lia ay nakaupo sa dulo. Ang kanyang presensya ay tila isang mantsa sa kanilang perpektong larawan. Lia, panimula ni Ricardo, hindi man lamang tumitingin sa kanyang asawa. Pagkatapos ng party bukas, kailangan mo nang umalis sa bahay na ito. Nakakahiya naman sa mga guests at sa media kung malalaman nilang nandito ka pa rin. It's for the best. Ayokong magkaroon ng gulo sa harap ng mga kakilala natin. We need to keep our reputation clean, and your presence here is just making things complicated. Ang salitang nakakahiya ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa pisngi ni Lia. Ang kanyang hiya, ang kanyang huling natitirang dangal, ay tuluyan ng niyurakan ng lalaking pinangakuan siyang mamahalin hanggang sa huli. Naramdaman ni Lia ang panginginig ng kanyang mga daliri. Sa ilalim ng mesa, ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo sa tindi ng hinagpis na pilit niyang ikinukubli. Opo, Ricardo. Ang tanging sagot ni Lia. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lalim na hindi nila napapansin. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Lia sa bodega. Hindi siya nag-impake ng mga mamahaling damit o alahas. Ang bawat piraso ng telang itinutupi niya sa loob ng kanyang maliit na maleta ay may kasamang isang mahalagang dokumento. Ang USB na naglalaman ng mga ebidensya ng panloloko. Ang titulo ng lupa ng kanyang ama na nabawi niya sa pamamagitan ng kanyang galing at ang liham ng bangko na nagpapatunay sa pagkakalubog ni Ricardo sa utang. Ito ang kanyang mga armas. Ito ang kanyang kalayaan. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Nena. Ang mga mata ng dalaga ay basa ng luha. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa lungkot. Ma'am Lia, aalis na po ba kayo talaga? Bulong ni Nena. Ang boses ay puno ng pagmamahal at lungkot. Hinawakan ni Lia ang kamay ni Nena at inabutan ito ng isang makapal na sobre. Nena, sapat na ito para makauwi ka sa probinsya niyo at makapagsimula ulit. Huwag kang mag-alala sa akin. Bukas, lahat ng ito ay matatapos na. Gusto kong maging ligtas ka, malayo sa mga taong ito. Yumakap ng mahigpit si Nena kay Laya. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay ang tanging musika sa loob ng silid. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam si Lia ng tunay na init ng pagmamahal sa loob ng mansyong yon. Isang pagmamahal mula sa isang taong walang yaman, ngunit may busilak na puso. Nang makaalis si Nena, lumabas si Lia sa hardin. Ang mansyon ay maliwanag. Ang mga ilaw ng ballroom ay sinusubukan ng sindihan para sa dry run bukas. Ngunit sa itaas, ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng makakapal na ulap, nagbababadya ng isang malakas na bagyo. Tumayo si Lia sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng malamig na hangin. Tiningnan niya ang dambuhalang bahay na naging kulungan niya sa loob ng 5 taon. Bukas, bulong ni Lia sa hangin, ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Bukas, babagsak ang langit sa inyo at sa pagguho ng inyong mga kasinungalingan, muli akong isisilang. Nanatili siyang nakatayo doon, isang figurang mag-isa sa dilim, habang ang unang patak ng ulan ay nagsisimulang pumatak sa kanyang pisngi. Isang ulan na hindi maglalaban ng kanyang sakit, kundi maghuhugas sa dumi ng lahat ng kanilang kataksilan. Ang gabi ng anibersaryo ay dumating na may kasamang ningning na sadyang nakakasilaw.
Isang marangyang pagdiriwang na itinayo sa ibabaw ng isang mabuway na pundasyon ng mga kasinungalingan. Ang ballroom ng mansyon ay napupuno ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at ang dulas ng mga sutlang gown ng mga elitistang panauhin. Ang mga chandelier na kristal sa itaas ay nagbibigay ng isang gintong liwanag, tila sinusubukang itago ang anumang bahid ng dumi sa loob ng bahay na ito. Sa isang sulok, malayo sa sentro ng atensyon, nakatayo si Leah. Nakasuot siya ng isang payak ngunit maringal na itim na bestida na tila ba niyayakap ang kanyang figura ng isang tahimik na dangal. Wala siyang suot na mamahaling alahas, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi nagmumula sa mga bituin, kundi sa isang apoy na matagal nang naglalagablab sa loob ng kanyang dibdib. Makyat si Ricardo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan. Hawak niya ang kamay ni Clara na nakasuot ng gown na kulay ginto. Ang tiyan nito ay sadyang itinatampok sa harap ng lahat. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumabalot sa kanila, habang ang mga bulong ng paghanga mula sa mga panauhin ay nagsisilbing musika sa pandinig ni Ricardo. Mga kaibigan, mga kasosyo sa negosyo, simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may awtoridad. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang tatag ng aming kumpanya. Ipinagdiriwang din natin ang kinabukasan, ang aking bagong mega investment na magdadala sa atin sa rurok ng tagumpay. At higit sa lahat, nais kong ipakilala sa inyo ang babaeng magbibigay sa akin ng aking tunay na tagapagmana, si Clara. Nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa paligid bago ito napalitan ng pilit na palakpakan. Itinuro ni Ricardo ang malaking screen sa likod niya. Panoorin po natin ang presentasyon ng ating bagong proyekto. Ngunit sa halip na ang inaasahang video ng tagumpay, ang screen ay biglang nabalutan ng mga dokumentong legal. Hindi mga gusali o plano ng negosyo ang lumabas, kundi mga bank statements na puno ng pulang marka. Ang mga foreclosure notice, ang mga listahan ng mga utang na hindi nabayaran, at ang mga papeles ng corporate fraud ay isa-isang lumabas sa harap ng lahat. Ang bawat pahina ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Ricardo. Ang bawat pulang numero ay nagsilbing hudyat ng kanyang pagbagsak. Ang dating masayang ingay ng ballroom ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan na sinundan ng malalakas na bulong-bulungan. Nawalan ng kulay ang mukha ni Ricardo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang nakatitig sa screen. Si Doña Carmen, na noon ay masayang nakikipag-usap sa kanyang mga amiga, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang matinis na boses ay narinig sa buong silid habang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak sa gitna ng gulat at takot. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang naglakad si Leah patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martsa ng hustisya. Sa kanyang tabi ay lumabas si Dante. Ang kanyang hitsura ay kasing talas ng batas na kanyang kinakatawan. Ang mga panauhin ay nagbukas ng daan para sa kanila. Tila ba sila ay mga anghel ng katotohanan na dumarating sa oras ng paghuhukom. Ricardo, ang boses ni Leah ay mahinahon ngunit bawat salita ay may bigat na kayang magpabagsak ng isang bundok. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng kanyang asawa. Ang proyektong ipinagmamalaki mo ay hindi na sayo. Ang kumpanyang ito, ang mansyong ito, at ang lahat ng inaakala mong pag-aari mo ay nasa ilalim na ng pamamahala ng kumpanyang kinakatawan ko. Ikaw ay wala ng kahit na ano. Anong ibig mong sabihin, Laya? Sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. Asawa kita. Hindi mo ito magagawa sa akin. Asawa? Bahagyang tumawa si Leah, isang tawang puno ng pait at kalayaan.
Ang asawang itinapon niyo na parang basura? Ang asawang ginawa niyong alipin sa sarili niyang bahay? Bayad na ako sa lahat ng utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat sa akin. Ngayong gabi, ang katotohanan ang maniningil sa inyo. Sumigaw si Doña Carmen mula sa ibaba. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at hiya. Wala kang puso. May dinadala si Clara, ang apo ko. Paano mo magagawang gutumin ang sarili mong kadugo? Tumingin si Lia kay Doña Carmen at pagkatapos ay kay Clara na noon ay pilit na nagtatago sa likod ni Ricardo. Ang isang malamig na ngiti ay muling sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngamong ngiting nagbababadya ng isang mas matindi pang pasabog. Ang apo niyo, Doña Carmen? Tanong ni Laya. Ang kanyang tono ay puno ng nakakangilong panunudyo. Sigurado ba kayo na may apo kayong hinihintay? Muling lumingon si Lia sa screen. Ang kanyang daliri ay nakahanda ng pindutin ang remote para sa ikalawang bahagi ng kanyang paghihiganti. Isang katahimikan ang muling namayani sa ballroom. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsabog. Habang ang lahat ay naghihintay sa susunod na katotohanang wawasak sa huling baraha ng mga nagtaksil sa kanya. Sa ilalim ng matatalas na ilaw ng ballroom, ang bawat hininga ni Clara ay tila isang hirap na pagsisikap na panatilihin ang kanyang maskara. Ngunit ang malamig na titig ni Laya ay tila isang laser na bumubutas sa bawat kasinungalingan. Muling itinuon ni Lia ang remote sa malaking screen at sa isang dahan-dahang paggalaw ng kanyang daliri. Ang susunod na katotohanan ay bumandera sa harap ng lahat. Hindi ito mga papeles ng negosyo. Ang lumabas sa screen ay isang recording ng boses mula sa isang kilalang aesthetic clinic. Kasunod ang isang opisyal na medical record. Ang boses ng isang doktor ay malinaw na narinig. Kinukumpirma ang isang operasyon na tinatawag na tubal ligation na isinagawa kay Clara 5 taon na ang nakalipas. Ang mga salitang permanently unable to conceive ay tila mga kulog na yumanig sa buong mansyon. Kasunod nito ay ang larawan ng resibo para sa isang premium silicone belly prop na binili sa ilalim ng pangalan ni Clara. Ang nakakabinging katahimikan sa ballroom ay naputol ng isang matinis at puno ng pait na sigaw mula kay Doña Carmen. Ang matanda, na noon ay handang pumatay para protektahan ang kanyang apo, ay tila isang hayop na nasugatan sa gitna ng kanyang pagkahiya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Clara. Anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig sa matinding puot. Clara, sumagot ka. Ang apo ko. Nasaan ang apo ko? Hindi nakapagsalita si Clara. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang balat ay naging kasing puti ng papel. Sa gitna ng kanyang takot, sinubukan niyang humawak sa braso ni Ricardo. Ngunit ang lalaki ay tila isang estatwa na nawalan ng buhay, nakatitig lamang sa screen kung saan nakasulat ang kanyang kabiguan. Sa isang marahas na galaw, sinugod ni Doña Carmen si Clara. Ang kanyang mga kamay na dati ay nag-aalay ng luho sa kabit ay ngayoy puno ng pagnanasang manakit. Hinablot niya ang gown ni Clara. Pilit itong hinihila dahil sa hindi maipaliwanag na galit. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang bagay ang nangyari na hinding-hindi makakalimutan ng sinumang panauhin sa gabing iyon. Ang pagkapunit ng tela at ang marahas na paghatak ni Doña Carmen ay naging sanhi upang ang bilog at matigas na silicone na nakatago sa ilalim ng gown ni Clara ay kumawala. Ang pagbagsak ng kagamitang iyon sa makintab na marmol na sahig ay lumikha ng isang tunog na tila bumasag sa huling piraso ng dangal ni Ricardo. Ang pekeng tiyan ay gumulong sa gitna ng ballroom, tumigil sa paanan ng mga panauhin na noon ay hindi malaman kung maaawa o madidiri. Peke, bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Lahat ng ito ay isang malaking lokohan.
Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara mula kay Doña Carmen na sinundan pa ng isa. Ang matanda ay tila nawala sa sariling kaisipan. Isinisigaw ang lahat ng mga masasakit na salitang dati ay ipinupukol niya kay Laya. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, ang malalaking pintuan ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniporme ng asul, mga pulis na may dalang mga warrant of arrest. Ang tunog ng kanilang matitigas na sapatos sa sahig ay tila hudyat ng pagdating ng tunay na batas. Lumapit sila kay Ricardo at Clara. Ang paglalapat ng malamig na bakal ng posas sa kanilang mga pulso ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang malayang buhay. Ricardo Santos at Clara Jimenez, inaaresto namin kayo sa kasong corporate fraud, falsification of documents at pangingikil ang deklara ng opisyal. Habang hinihila sila palabas ng ballroom sa harap ng mga kamera ng media na noon ay hindi tumitigil sa pag-flash. Ang mansyong dati ay puno ng kayabangan ay tila naging isang malaking libingan ng mga pangarap. Ang mga panauhin ay nagsimulang mag-alisan, dala-dala ang pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng kanilang lipunan. Naiwang nakatayo si Lia sa gitna ng entablado, ang kanyang mga balikat ay nananatiling tuwid. Sa kanyang paanan, biglang lumuhod si Doña Carmen. Ang matanda ay humahagulgol, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, habang nakahawak sa laylayan ng itim na bestida ni Lia. Lia, anak, patawarin mo ako. Ang pagsusumamo ni Doña Carmen, ang boses ay puno ng desperasyon. Huwag mong hayaang mawala ang lahat. Itigil mo ito. Pakiusap. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Alang-alang sa pinagsamahan natin. Alang-alang kay Ricardo. Tiningnan ni Lia ang kanyang biyenan mula sa itaas. Ang mukha ng matanda na dati ay puno ng kapangyarihan, ay ngayoy puno ng kulubot ng pagkatalo at kahihiyan. Naramdaman ni Lia ang isang malalim na pait sa kanyang puso. Ngunit sa likod nito ay ang isang malamig na kapayapaan. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo upang harapin ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang malawak na ballroom na kanina lamang ay puno ng ningning at musika ay tila naging isang masukal na disyerto ng kahihiyan. Ang mga chandelier ay nananatiling nakasindi, ngunit ang kanilang liwanag ay wala ng ibang ginagawa, kundi ilantad ang mga labi ng isang pagdiriwang na nauwi sa paghuhukom. Sa paanan ni Laya, ang paghikbi ni Doña Carmen ay tila isang malungkot na awit ng pagkatalo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng diamante, ay nanginginig habang pilit na kumakapit sa itim na tela ng bestida ng kanyang manugang. Lia, anak, pakiusap. Ang boses ng matanda ay basag at puno ng pait. Huwag mong hayaang mabulok si Ricardo sa kulungan. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito. Isipin mo ang mga taong pinagsamahan natin. Isipin mo ang utang na loob mo sa amin nung kinuha ka namin pagkatapos mawala ang papa mo. Tumingin si Lia sa babaeng nasa kanyang paanan. Sa loob ng 5 taon, ang mga salitang utang na loob ang naging tanikala na gumagapos sa kanyang kaluluwa. Iyon ang ginamit nilang dahilan upang gawin siyang alipin, upang busalan ang kanyang bibig sa gitna ng mga pang-iinsulto at upang nakawin ang kanyang pagkatao. Ngunit sa sandaling ito, ang tanikalang iyon ay tuluyan ng napigtas, utang na loob. Ang boses ni Lia ay mahinahon, ngunit ang bawat salita ay may talim na tila humihiwa sa hangin. Binigay ko sa inyo ang aking kabataan. Hinayaan ko kayong ubusin ang yaman na iniwan ng aking ama. Tinanggap ko ang bawat masasakit na salitang ipinukol niyo sa akin dahil lamang sa hindi ako magkaanak, habang ang totoo ay ang anak niyo ang nagtataksil sa akin. Bayad na ako, ma. Sobra-sobra pa. Dahan-dahang inalis ni Lia ang mga kamay ng matanda mula sa kanyang damit. Ang bawat daliri ni Doña Carmen na bumibitaw ay tila isang pabigat na naaalis sa balikat ni Lia.
Tumayo siya ng tuwid at tinalikuran ang nagmamakaawang biyenan. Hindi siya lumingon sa mga pulis na noon ay isinasakay na si Ricardo at Clara sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya palabas ng mansyon ay tila isang paglalakbay patungo sa isang bagong buhay, kung saan ang hangin ay hindi na amoy lason. Ilang linggo ang mabilis na lumipas. Ang katahimikan ng korte ay binalot ng isang formal at malamig na atmosfera. Nakaupo si Leah sa unahan, ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa kanyang kandungan. Sa kabilang panig, nakita niya si Ricardo na nakasuot na ng kulay kahel na damit ng preso. Ang dating makisig at mayabang na lalaki ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Payat, gusot ang mukha, at ang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat salitang binibitawan ng huwes ay tila isang matamis na himig sa pandinig ni Leah. Ang hatol ay malinaw. Ang lahat ng ari-arian na kinuha sa kanya sa pamamagitan ng panloloko ay ibabalik sa kanyang pangalan. Ang mansyon, ang kumpanya, at higit sa lahat, ang titulo ng lupa ng kanyang yumaong ama ay muling magiging sa kanya. Ang hustisya na akala niya ay hindi na darating ay sa wakas ay naging isang katotohanan. Nang matapos ang paglilitis, nanatili si Leah sa loob ng silid habang inilalabas na ang mga bilanggo. Bago siya tumayo, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na simbolo ng 5 taon niyang paghihirap. Inilapag niya ito sa ibabaw ng makinis na mesa ng korte. Isang tahimik na hudyat na ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tuluyan ng sarado. Paglabas niya ng gusali ng korte, sinalubong siya ng isang mainit at nakakasilaw na sikat ng araw. Ang bawat sinag ay tila humahaplos sa kanyang balat, nagbibigay ng bagong lakas at pag-asa. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Dante. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay may isang mahinahon at tapat na ngiti na matagal nang naging sandigan ni Leah. "Laya ka na, Leah," sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at malalim na paghanga. Naglakad si Leah patungo sa kanya at sa bawat lapat ng kanyang paa sa semento, nararamdaman niya ang gaan ng kanyang mundo. Ang sikat ng araw ay tila isang pagbabasbas para sa isang babaeng nagmula sa dilim at ngayoy handa ng harapin ang bukas ng may dangal. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang munting katanungan na nananatili sa kanyang puso. Matapos ang lahat ng unos, handa na ba siyang muling magtiwala sa pangako ng isang bagong pag-ibig? 1 taon ang matuli na lumipas, tila isang mabilis na pag-agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik sa dalampasigan. Ang sikat ng araw sa hapong iyon ay malambot at kulay ginto, nanunuot sa pagitan ng mga dahon ng mayayabong na puno sa lupang minana ni Leah mula sa kanyang ama. Ang dating tiwangwang na lupain ay isa na ngayong masigla at payapang kanlungan, isang foundation na itinayo ni Leah para sa mga kababaihang nakaranas ng emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso. Isang lugar kung saan ang bawat lamat sa puso ay dahan-dahang ginagamot ng pagmamahal at malasakit. Nakatayo si Leah sa balkonahe ng gusali. Pinagmamasdan ang mga kababaihan sa hardin na masayang nag-uusap habang nagtatanim ng mga bagong halaman. Sa kanyang tabi ay si Nena, na ngayoy hindi na isang kasambahay kundi isang scholar na nag-aaral ng social work. Ang mukha nito ay puno ng pag-asa at liwanag. Sa loob ng 1 taon, madalas maitanong ni Leah sa kanyang sarili kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanya. Habang tinitingnan niya ang malawak na langit, napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o ang muling pagtanggap sa mga taong nanakit sa kanya. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at binitawan na niya ang galit na tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Hinayaan na niya ang tadhana at ang batas na sumingil
sa mga dapat magbayad. Nabalitaan niyang si Ricardo ay nananatili pa rin sa loob ng malamig na rehas na wala ang lahat ng kanyang kayabangan, habang si Doña Carmen ay naiwang mag-isa sa isang maliit na paupahan, unti-unting kinakain ng kalungkutan at ng sariling mga alaala ng kasalanan. Ang kapayapaang nararamdaman ni Laya ngayon ay hindi nanggagaling sa kayamanan o sa paghihiganti, kundi sa katotohanang muli niyang nahanap ang kanyang sarili. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na nagpapaalala sa kanyang katatagan. Ma'am Laya, andito na po si Attorney Dante. Masayang balita ni Nena bago ito dahan-dahang bumaba upang bumalik sa kanyang mga gawain. Naglakad si Dante patungo sa kanya. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na kape na ang usok ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng tapat na paghanga at isang uri ng pagmamahal na hindi nagmamadali. Isang pag-ibig na handang maghintay hanggang sa muling maging buo ang puso ng kanyang pinakamamahal. "You look peaceful, Lia," mahinahong sabi ni Dante habang iniaabot ang kape. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo, isang pagdampi na nagdala ng isang pamilyar at nakakagaling na init sa buong katawan ni Lia. "I am, Dante. Sa wakas, pakiramdam ko ay humihinga na ako para sa sarili ko," sagot ni Lia. Magkasama silang sumandal sa rehas ng balkonahe, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng takot o mga lihim, kundi ng isang pangako ng bagong simula. Ang kwento ni Lia ay isang paalala sa bawat nakikinig na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang asawa, sa kanyang kakayahang magkaanak, o sa dami ng utang na loob na isinusumbat sa kanya. Ang tunay na lakas ay nasa pagbangon mula sa pagkawasak, sa pagbawi ng sariling dignidad, at sa paghahanap ng lakas upang muling magmahal simula sa pagmamahal sa sarili. Sa paghigop ni Lia ng kanyang kape habang nararamdaman ang matatag na presensya ni Dante sa kanyang tabi, alam niyang sa wakas, ang bagyong kanyang pinagdaanan ay tuluyan ng lumipas at ang umagang kanyang hinarap ay puno ng walang hanggang pag-asa.